nakakaawa, he don't deserve this. Mga kababayan, ito pong taong ito, yung nagnakaw ng mangga, 80 anyos din po yan. Ito po, 71 years old ito nung panahon ng pandemic. Yung matanda. Di ba? Ang pangalan nito, si Lolo Narding Floro. Na he was arrested noong January 13 sa barangay Bantog sa pagnanakaw ng isang supot ng mga mangga. At yung bail niya ay 6,000 pesos pero hindi nga nila ma-provide. Nung tayo po ay magpapadala ng tulong, naunahan na po tayo ni Angel Locsin. Sabi rito, a case was filed against him and he was required to post bail of 6,000 pesos. Yung mga reporter, di man lang tumulong. Yan po si Narding Floro. Ang kwento dito, yung mangga na pinitas niya, he believes kanya yun, he owned it. Because he was the one who planted the tree many years ago. So, hindi niya po akalain na yung tunay na may-ari ng lote na ibenta na pala yung property. At kasama doon yung puno ng mangga na tinanim niya. Kaya sabi ng paliwanag ng may-ari ng property, yung bagong may-ari, paulit-ulit ang ginagawa yun ni Tony Manong. Nakakuha ng kuha doon ng mangga, hindi man lang nagpapaalam. Kaya nagalit na sila at talagang inasunto na nila to para turuan ng leksyon. Okay, yun po yung storya doon. Ngayon, eto naman hong isa pa itong matanda na 71 years old at the time, di ako na nagkakamali. Ang issue naman ito is during the pandemic, di ba bawal lumabas, sabi nga ni Kim Chiu, pero pag naayos mo na, ay pwede na palang lumabas. So, eto po, si Lamanong, namamalimos. Kasi nga walang pangkain, walang biyahe ng mga sasakyan. Tapos meron siyang mga inaaruga pa ng mga kasama sa bahay. Siya yung breadwinner dahil mga batugan yung kasama niya yata. Inaresto po ito ng mga kapulisan. May 5 pa siyang kasama ng mga drivers din. Yung iba kasing inaresto, bahay na po nila yung jeep nila eh. Bagamat meron silang tirahan, pero doon na sila nakatira sa jeepney nila. So nakulong po siya. Okay? Anong sinabi ni Harry Roque dito? Harry Roque na naman, my God. May gali. Harry Roque na naman po. Harry Roque, tigilan mo kami sa pagpapaawa effect mo kay Duterte. Bakit? Anong sinabi ni Harry Roque noon? Tingnan po natin kung may ebidensya. Kasi regardless of your age, sabihin mo ngayon yan, Kidigong, regardless of your age, kapag may pending case, kinakailangang harapin yung kaso. And that is right. And ito yung sinasabi natin na rule of law. Duralex sed lex. Diba? The law may be harsh, but it is still the law. And that is the proof of a working justice system. Ito pong umiiral ang rule of law. Okay? So in the case of Tatay Digong, ni Duterte, mga kapatid, ayos na yun. Kasi meron po siyang kailangang panagutan. Itong mama na nakulong, pinanagutan niya po yung paglabag niya. Na kung tutuusin, ito po'y understandable dahil wala hong makain kapag hindi sila lumabas, hindi siya namamalimos. 'Di ba? Yan si apelyido nito Cordero. 'Di ba? So ngayon, ano ho ba ang pinagkaiba nila Manong, nitong dalawang sample natin na matatanda kay dating Pangulong Duterte? 'Di ba? Regardless of age. Panagutan po ni Duterte yung kanyang mga kasalanan. 'Di ba? Hindi tama na magpaawa effect. Etong dalawa hindi nagpaawa effect eh. Totoo naman pong nakakaawa silang tatlo na sa kanilang mga edad ay nakulong sila. 'Di ba? Pero higit po sa kanilang tatlo, si Duterte ang may pinakasobrang bigat po ng pananagutan. Ang akusasyon po sa kanya ay pagpatay ng mga Pilipino na siyang ipinagmamalaki niya
na proud siya. Excuse me. Na sinasabi niya, ginawa niya yon para bigyan daw po tayo ng payapa at komportableng buhay. Oh, dali naman hong sabihin yung ganun eh. Di ba? Naubos na. Coffee's life. Ngayon na yung panahon ng paniningil. Diba? Nag-i-emote sa digong, ICC pa utal-utal kung magsalita. Hindi naman na stroke. That's correct. Imposible pong imposibleng due to poor internet signal. Hello? Napakaganda. Pinagmamalaki nga ni Mr. Sasot dati. Napakaganda ng signal sa the Netherlands. Maganda yung internet nila nung nandun siya. Oh. Di ba? Ay nako. Kaya para sabihin nilang nakakaawa, bring him back, 'di ba? Bring home Duterte. Ano to? Kukonsintihin na lamang? Ganon dahil po matanda na. Pambihirang buhay to. Talagang ganon, malakas siya, natakasan niya ang batas. Pero hindi forever 'yan eh. Kaya nga hindi siya namatay sa panahon na mas bata pa siya. Dahil inilaan ng Diyos ang araw, the day of reckoning. Ngayon po siya sinisingil sa panahon na kung saan matanda na siya. O, di ba? Ang dapat po natin ditong isigaw, bring home Roque, inyo na si Duterte. Right? Ay nako. Kaya pag may nagsabi ho sa inyo, nakakaawa, dapat pauwiin na yan dito. Dati namang presidente yan. Marami namang nagawa. Yun pong mga ginawa nilang mabubuti. Pasalamatan lamang po natin. Pero hindi po natin dapat tanawin ang utang na loob sapagkat sumweldo po sila. Pinasahod po natin sila sa kanilang ginawa. At yan ay bahagi ng trabaho nila ang gumawa ng mabuti para sa sambayan ng Pilipino ayon sa kanilang inaplayang trabaho sa atin. 'Di ba? Binoto natin, nag-yes tayo sa kanila. So, okay lang po 'yun. Pero yung gumawa sila ng pagmamalabis, pagmamalupit sa kapwa Filipino, ibang usapan na yan. Dapat silang papanagutin. Nagnakaw ka man ng mangga. Sabi nga ho ng pastor Diyo namin. Sabi niya, ang sili na mahaba, yung ganyan, at yung siling mataba, at yung siling kakarampot, yung siling labuyo, lahat po yan ang tawag dyan ay sili. May anghang man yan o wala, tamis man ang taglay niyan, sili ay sili. Ang kasalanan, malaki maliit, ay kasalanan. Pare-parehong dapat panagutan. Kung ang argumento, kayo naman, kung ang Diyos nga nagpapatawad, bakit hindi nyo mapatawad na lang si Tatay Digong? Talk to the Marines. Sabihan ninyo, yung mga nagsampa ng reklamo, yung mga kamag-anak, okay? Na i-atras nyo na yung kaso. And I don't think so na pwede dyan sa ICC yung atrasan ng kaso. Kasi ang tinitignan po dito ay ebidensya. Wala nga silang pakialam paano madala yung tao doon sa kanila. Ang concern nila, iharap yun sa amin. Kinidnap man yan, inuto man yan, di ba? Nag-hologram man yan, o hologram, nag-teleport man lang yan, it doesn't matter. What matter most is his physical presence before the ICC. Ganun po sa ICC. So, kung sila man po ay mapaatras nila sa kaso, tingin ko hindi po ito titigil ang investigasyon. Ang ebidensya ay hindi po magsasalita otherwise ng pabaliktad na kapag yung kanyang yung nag-submit sa kanya ay nagbaliktad na rin. Hindi. Titignan pa rin nila to. Wala ngang apila dyan Oh. Diba? Alright, so iwan muna natin to. Teka, meron pa akong hindi na Okay, so ito yung tanong mga kapatid, bakit 43 cases lang daw? Yan.
Ay, wait a second. Yan. Hindi ho ba kayo nagtaka rin? Tinay, quiet. Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ito. Ako man nagtaka rin ako rito eh. So sinasabi nila na 30,000 daw po yung mga napatay sa kanyang sa kabuuan yung war on drugs, ganyan-ganyan. No, tapos sinasabi rin na mayroong mga 6 to 7,000 deaths, ganyan. 'Di ba? And apparently it turned out kahapon sinabi doon sa first appearance niya na yung kanyang kaso ay 43. Oh. Ito pa nga ho yung breakdown nito. Sabi rito, the ICC is alleging that Duterte is criminally responsible for 2 sets of killings. Itong una daw po ay nung mayor pa siya from 2011 up to 2016. Again, hindi na po sinama dito yung panahon bago tayo naging member ng ICC. So, ibig sabihin, meron pa bago pa tayo naging member ng ICC. May mga nagawa pa rin siyang patayan na pinagmamalaki niya nga sa social media sa mga interviews niya. Okay, sabi rito, murder of at least 19 person. Allegedly, pushers or thieves, mga magnanakaw, killed by members of DDS in various locations in or around Davao City between 2000